Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope for November 17 to 23 para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Sagittarius. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sign nyo, importante siya. Sa dulo po ng video, may link tayo dito para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportan na lumago ang ating channel on a monthly basis, pwede niyo po i-click yung join button sa baba or for one time yung thanks button po. Okay. Kamusta ka ba, Sagittarius? So we have here is number 1, Yang. Well, very fire up ka ngayon. Very determined and andoon na talagang meron kang pinaglalaban. At andoon na, kumbaga sabihin natin na yung may mga tina-target ka at hindi ka papayag na makatanggap ka ng no or makatanggap ka ng rejection. Which is a very good thing. Kasi ibang tao kasi kapag na-reject, ay, ayoko na, na-reject na ako, ayoko na subukan. Pero ikaw ngayon, ang lumalabas dito, ano yun nagiging driving force mo eh. Kumbaga parang sa isang agila, kung yung mga ibon, kung ibang ibon kapag may bagyo, nagtatago sila, ikaw hindi, para kang agila. Susuhungin mo yung bagyo. Gagamitin mo yung lakas ng hangin para may angat ka, para mas makalipad ka ng above doon sa bagyo. Tapos gagamitin mo yung hangin para hindi mo na kailangan ikampay yung pakpak mo at mag-glide-glide ka na lang doon. So, andun yung ganun yung determination mo ngayon. And actually, ang ganda nun. Kasi ibig sabihin neto, meron na namang ipapanganak ng bagong ima-manifest sa life mo. Which is a very important step doon sa mga mangyayari in the very near future. Pero, ano ba yung nag-hold back sa'yo? Ano ba yung tawagin na yung crossing mo? We have your number 48, poised. Ito walang problema na madumihan ng kamay natin, madungisan tayo, kung ang ginagawa natin is wala naman tayong sinasaktan na tao, hindi natin nasaktan sarili natin, at wala tayong nalabag na batas. As long as yan is legal, go for gold yan. So what? Kung ano ba yung sasabihin ng ibang tao? I mean, okay, sige, kumuda sila ng kumuda. Eh di hanggang ganun na naman kanilang gawin eh. So, maaya mo maubos yung energy nila kasi marami magsasalita behind their back eh. Marami nagsasalita na mga tao na wala naman silang alam, to be honest. At nakakaloka nito, nauubos yung oras nila, nakakasalita ng salita, but ikaw, nauubos yung oras mo while you are building something. So, okay lang yan. Kung kailangan mo yun yung encouragement ng cards para sa'yo, so what? Ma-miss out mo yung mga minor events nila. Lumalabas sila, nakikita-kita. Meron kang kailangan tapusin, may deadline kang hinahabol, may project ka na kailangan mong tutukan. It's okay. Walang masama dun. Kasi, alam mo yung priorities mo ngayon. Alam mo yung gusto mong ma-achieve. Very clear sa'yo kung ano yung dapat maganap. Let them. Wala ka nang magagawa doon. Di ba sabi nga na, you cannot please everybody. Hindi lahat ng tao mapapasaya mo. Meron at meron yan. May mapupunla sila. Hanggang doon lang naman sila. So, ayaw mo sila magsalita kasi at the end, naubos yung energy, nakakadakdak. Ikaw, hindi gagawa ka. Now, your desire card, meron tayo ditong number 41, soulmate. So, Sagittarius, ito pag soulmate kasi hindi naman sinabi dito, pag sinabi ka soulmate, hindi naman ibig sabihin jowa agad. Huwag natin gawing makitid yun Soulmate can be anybody. So, pwedeng family mo yan, pwedeng kaibigan mo, pwedeng, actually, minsan pets din natin. They can be our soulmates Because someone who helps to complete us. At sa buhay natin, pwede tayong magkaroon ng multiple soulmates. Kasi maraming taong kailangan para mabuo tayo. At the same time, tayo din, naging part tayo ng life ng maraming tao para mabuo sila. Pero right noon kasi ang naghahanap ka ng, siguro kasi nga, nakikita mo yung totoong color ng ibang tao, yung totoong ugali nila. So naghahanap ka ngayon na parang, wala ba dyan yung matino na kaibigan? Wala ba dyan matino na makakasama? Hindi yung puro, nakatawa na magchismisan, pero,
Hindi ka lang naka-oo, masama ka na. Nalimutan na lahat ng mga bagay na nagawa mo o ambag mo in the past. Ay, wow, di ba? So, yeah. Bibigyan ka naman ng universe ng ganun. People who will see you as who you are. Hindi ko ano yung makukuha nila mula sa'yo. Now, your foundation is number 7 to the C. Okay. Ang dami kasi sa inyo na masyado, since nga, di ba, Sagittarius, House of Philosophy, masyado kayo in tune sa isip nyo. Time naman na sinasabi ng card na medyo bigyan mo ng leeway na makinig ka doon sa intuition mo. Makinig ka doon sa mga nararamdaman mo. Nabasahin mo at pakinggan mo yung mga signs na binabato ng universe sa'yo. Kasi minsan ini-ignore mo. Minsan may mga moments na parang, may sign na nga binigay, maghihingi ka pa ng sign. Kung yung sign na yun, sign ba talaga? Ay, ang gulo naman nun. Pinaka-simplest, sa sinasabi ng in the law of attraction, na kapag naramdaman mo yung urge, nagkaroon ng opening para sa'yo, go for it. Yun lang yung sign na kailangan mo. Kapag binigay ng universe, yung pinaka-start, yung pinaka-kailangan mo at that time, grab mo na siya. Minsan dating kailangan ng maraming signs. Once is enough. One sign is enough. Minsan yung advice sa kaibigan natin, isang bagsak lang, okay na yon. Kasi it's the universe, naghihintay lang naman na kaya mo bang pagtiwalaan yung process? Kasi kung oo, watch paano babagoy ng universe yung buhay mo into a design na ikaw mismo hindi mo akalaing pwedeng mangyari. Well, in the past kasi, we have here sa'yo is yung number 13, fork in the road. Well, hindi naman masisisi kasi marami din sa inyo na ando na hindi kayo nabigyan masyadong maraming option. Tapos, parang ang dami nyong kino-consider. Ano yung maramdaman ni ganito? Anong reaction ni ganyan? Sasabihin ni ganyan Parang andoon na sa isang desisyon mo, kailangan madaming kang isa sa alang-alang. Paano yung tipong hinihiwalay ka na dun sa ganong klaseng aspeto na unti-unti ka nang tinatanggal ng universe sa ganong klaseng level. So, wag kang matakot na tong change, the part ng change na to is darating na sa'yo na ang magiging sentro mo na lang ng mga desisyon mo is between you and yung mga pinaka-importanting tao na lang. Hindi na yung sobrang sandamakmak na binibigyan mo ng consideration. Kasi at the end of the day, sasabi ng fork in the road, ikaw kasi mabubuhay doon sa mga desisyon na yun Hindi naman din sila Oo nga, hindi nga sila nagsalita, pero yung may consequences yun, sa'yo babagsak yun, di ba? Think about that. Kasi in the future, we have here is number 18, serendipity. Sa description, ang meaning ko ng serendipity is andun ka sa tamang oras, sa tamang panahon, at para sa tamang tao. Pero ngayon, ikaw mismo ang gagawa ng serendipity mo. Ikaw ngayon ang charge, binibigyan ng kapangyarihan ng universe na, oy, hindi mo to na-achieve dati, o ito, may opportunity dito, ilaban mo. Bibigyan ka ngayon ng pagkakataon ng universe na ikaw mismo ang gumawa ng paraan para mapasayo yung gusto mo, para mangyari at ma-achieve mo yung mga bagay na matagal mo nang gustong ma-achieve. Kumbaga, andito yung moment na tinatanong ka ng universe, gaano mo kagusto yan talaga? Mag-manifest sa life mo. Tingnan natin kung ilalaban mo. Kasi kapag nilaban mo, huwag ka mag-alala kasi may kakampi ka. First, ang universe. Kailangan niya makita yung commitment mo kasi doon. Kung nakaresonate ka sa readings natin, invite kita to subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa mga future readings pa natin. Pero sa ngayon, let's continue your reading. So, your physical environment we have here is number 23, the card of peace. Alam mo, hindi ko alam, no? Siguro totoo nga yung kasabihan, kapag ang puno is mabunga, ang daming bumabato. Ang daming bumabato sa'yo lately. Yung mga tipo, mga feeling nila, angat sila sa'yo, or gagawa sila ng kwento na hindi naman alam yung totoong story. Alam mo, sabi ng card of peace, di hayaan mo silang kumuda. May kasabihan tayo na ang isda, nahuhuli sa sariling bibig.
Kaya mo sila magkalat ng mga kung ano-anong mga kasinungalingan. Kasi sila din sisira sa sarili nila eh. Ang maganda na ito, habang sinisiraan kanila, yung mga taong maniniwala sa kanila, alam mo na hindi mo dapat silang pagkatiwalaan. Pero yung mga taong lalapit sa'yo, para i-clarify, para malaman kung ano yung totoo, sila yung mga dapat mo i-consider to keep in your life. Now, in your emotional environment, we have here is number 30. TikTok. Huwag ka masyadong huwag mo masyadong i-pressure sarili mo, ha? Tanda mo yung sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes 3:1. So, huwag mo i-pressure na, kailangan ma-achieve ko na to by this time or kailangan mangyari to. May timing para dyan. Huwag nating gawin na hinog sa pilit. Kasi kapag ginawa mo yon, mapakla di ba? Pag isang prutas hinog sa pilit, mapakla. Pero kapag hinayaan mo siyang mahinog sa tamang oras niya, matamis yung prutas. Ganon din yung mga minamanifest mo. Ganon din yung success na hinihintay mo. Ganon din yung mga bagay na alam mo you deserve to have. Wait for it properly. Kumbaga, sabihin natin, nag-iipon ka ng pera, bibili ka ng phone. Tapos, ang ipon mo sa kunyari lang, ipon mo is 10,000. Tapos, nakita ka second hand. Pero yung bibilin mo kasi is 15,000. Of course, this was weight ng 15,000 kasi brand new. Malay mo ba yung second hand, madami na palang palya? Or nakaw pa pala, GSM, di ba? Now, hopes and fears we have here is 25, round and round. Well, nag-aantay ka talaga ng break, di ba? Nagsimula na yung iba sa inyo magkaroon kayo ng break. Andoon na yung mga hindi nyo usually ginagawa or mga usual na opportunities na meron kayo. Ngayon, nagsisimula na siya. Marami sa inyo iba na-achieve nyo na. Now, this is a breakout na nangyayari. Huwag kang magtataka na guguluhin din ng universe yung schedule mo, guguluhin niya yung mga patterns mo. Kasi, in every change, there is first chaos. May kaguluhan muna. Saka siya aayos. Pero this opportunities na binabato ng universe sa'yo, grab it. Sabi nga strike while the iron is hot. Because number 37 yung future mo, the never-ending story. Dude, huwag kang huwag kang malulungkot na may mga long-time friends ka na bigla na lang mawawala sa life mo. Siguro part to na Mercury retrograde na nangyayari. Huwag ka rin magtataka na andoon na may mga bagong yugto sa buhay mo. Because in every chapter of our life, may mga characters na talagang kailangang iwanan na sa lumang chapter. Para pagbukas ng bagong chapter, may room for the new characters. And this time, these new characters, parang sa mga libro, may dala silang bagong adventure, bagong gifts, bagong powers, bagong skills, and a bright new beginnings. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, namaste. Hare Krishna, blessed be, and hope to see you soon. Mula po dito sa Baguio City. Have a great day. I'll see you again. Bye!